May isang batang laging ginagawang katatawanan ng mga barbero. Isang araw sa isang maliit na bayan, may batang nagngangalang Carlo na madalas magpunta sa isang barbershop sa kanilang lugar. Kilala si Carlo sa baryo bilang isang masayahin at mapaglarong bata. Ngunit kilala din siya bilang isang bata na tila hindi ganun katalino pagdating sa pera. Sa tuwing dadaan siya roon, palaging binibiro ng mga barbero si Carlo. Ginagawa nilang libangan ng palaro sa bata gamit ang pera. Isang barya o isang perang papel? Isang umaga, tulad ng dati, pumasok si Carlo sa barbershop. Sa sandaling makita siya ng mga barbero, agad na silang nagkatinginan at ngumiti. Alam na nila ang kanilang gagawin. Ang isa sa kanila ay dumukot ng 2 uri ng pera. Isang 5 pisong barya at isang 100 pisong papel. Ipinakita ito kay Carlo at sabik na tinanong siya. O Carlo, alin ang pipiliin mo ngayon? Itong malaking barya o itong perang papel? Ngumiti si Carlo tulad ng dati at agad na pinili ang 5 pisong barya. Masayang umalis si Carlo. Bitbit ang barya sa kanyang bulsa habang ang mga barbero naman ay nagtatawanan. Ay nako, napakagaling. Hindi talaga natututo ang batang yon, sabi ng isa sa mga barbero. Hindi niya alam na mas malaki ang halaga ng perang papel. Bawat isa ay patuloy na nagbibiro tungkol kay Carlo. Iniisip na siya'y isang inosenteng bata na walang kaalaman sa tunay na halaga ng pera. Sa tuwing nangyayari ito, napapansin ng mga barbero na tila hindi nagbabago ang reaksyon ni Carlo. Tuwing bibigyan siya ng pagpipilian, palagi niyang pinipili ang barya at lagi siyang masayang lumalabas ng barbershop. Patuloy na inuulit ng mga barbero ang laro. Sa bawat pagkakataon, mas natatawa sila sa pinipili ng bata. Ngunit sa isang sulok ng barbershop, may isang matandang customer na matagal nang nanonood ng ganitong pangyayari. Ilang beses na niyang nasaksihan kung paano naglalaro ang mga barbero kay Carlo at palagi niyang iniisip kung ano ang nasa likod ng kilos ng bata. Bakit nga ba palaging pinipili ni Carlo ang barya kahit alam naman ng lahat na mas malaki ang 100 piso? Nang makaalis si Carlo sa araw na yon, hindi nakapagpigil ang matandang customer. Lumabas siya ng barbershop at tinabol si Carlo. Nang maabutan niya ang bata, tinanong niya ito. Carlo, maaari ba kitang tanungin ng isang bagay? Napansin ko na palagi mong pinipili ang 5 pisong barya kahit may mas malaki namang 100 pisong papel. Alam mo ba na mas malaki ang halaga ng perang papel kaysa sa barya? Napangiti si Carlo at walang alinlangang na sumagot. Opo, alam ko po yun. Mas mahalaga po ang 100 piso kaysa sa 5 piso. Nagulat ang matanda. Kung ganun bakit mo palaging pinipili ang barya? Masayang ngumiti si Carlo at ipinaliwanag ang kanyang diskarte. Kasi po kung pipiliin ko ang 100 piso, hindi na nila ako bibigyan ulit ng pera sa susunod. Pero dahil palagi kong pinipili ang barya, patuloy nila akong bibigyan ng pera tuwing dadaan ako. Mas marami pa akong maiipon kaysa naman piliin ko ang perang papel. Baka hindi na nila ako papiliin sa susunod. Nagulat ang matanda sa katalinuhan ni Carlo. Hindi niya akalain na sa likod ng simpleng laro ng mga barbero ay may malalim na diskarte ang bata. Sa kanyang paningin, tila isang walang muwang na bata si Carlo. Ngunit sa totoo lang, mas malawak ang kanyang pag-iisip kaysa sa naiisip ng karamihan. Pagbalik ng matanda sa barbershop, hindi niya napigilang magkwento sa mga barbero. Alam niyo ba, hindi niyo nalalaman na mas matalino pa si Carlo kaysa sa inyo? Sinadya niyang piliin ang barya upang mas marami pa siyang makuha sa katagalan. Nagulat ang mga barbero sa narinig. Talaga? Sabi ng isa. Hindi makapaniwala. Akala ko ba hindi niya alam ang halaga ng pera? Sabi ng isa pa.
Sa kanilang napagtanto na tahimik ang mga barbero, hindi nila inaasahan na ang batang kanilang tinutuksong walang alam sa halaga ng pera ay may mas malalim na plano kaysa sa kanilang inaakala. Mula noon, hindi na nila inulit ang laro kay Carlo. Sa halip, hinangaan nila ang bata dahil sa kanyang talino at diskarteng hindi nila agad na intindihan. Huwag agad husgahan ang isang tao batay lamang sa panlabas na anyo o mga unang impresyon. Ang tunay na katalinuhan ay hindi palaging nakikita sa mga unang hakbang o simpleng kilos, kundi sa mas malalim na diskarte at masusing pag-iisip. Minsan ang mga desisyon na sa tingin ng iba'y mali o walang kabuluhan ay may mas malaking kabuluhan pala sa likod nito. Para kay Carlo, ang kanyang pagpili ng barya ay hindi tanda ng kawalan ng kaalaman, kundi isang mas matalino at maingat na diskarte upang mas makamit ang mas marami pang oportunidad sa paglipas ng panahon.